Tagal na namin matagal na yung advocacy namin especially sa pagbubuwag ng provincial rate tsaka sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. We filed it in 2015 sa Supreme Court. Pero ang sabi ng Supreme Court, wag niyo dito dalhin sa Supreme Court, dalhin niyo doon sa Kongreso. And so we did that. No, pagpunta naman namin doon sa Kongreso, hindi naman pinakinggan ng mga kongresista. So sabi namin ay parang walang parang walang tutunguhin itong ginagawa natin. So we decided, our group, no, kasi kami yung grupo namin, mga manggagawa yan mga union ng mga manggagawa, mga workers associations, and friends in the labor sector. So we decided bakit hindi tayo mismo pumasok dito sa larangan ng party list? Kasi di naman tayo pinapakinggan sa Supreme Court. Di tayo pinapakinggan ng mga congressman. Maybe it's high time that we bring the battle and the issues inside the Congress. Nasa linya po ng ating komunikasyon, isa pong vlogger dahil nga po kahapon napansin natin, nakita natin na ilan nga sa mga nag-file ng kanilang kandidatura ay mga sikat na vlogger at social media content creator. At kabilang nga po dyan, yung ating panauhin ngayong umaga, wala iba kundi si Ginoong Ellie San Fernando, first nominee po ng Kamanggagawa Party List. Sir Ellie, magandang umaga po sa inyo at welcome po dito sa program Pulso ng Bayan. Magandang umaga po, Sir Jade, at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa. Oo, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, kayo po ay sikat sa TikTok at halos nasa 1 milyon na atang followers po ninyo. Hindi naman siguro ganun kasikat, Sir Jade. As of this moment, 800,000 followers tayo sa TikTok. At sa Facebook naman, dahil transfer lang natin doon, around 20,000 followers tayo sa Facebook. Oo, at ilan nga sa mga content po ninyo ay talagang halos banat ata sa gobyerno yung content po ninyo. Hindi ho ba kayo natatakot? Alam mo, Sir Jade, kung mapapansin mo yung mga content ko doon sa TikTok and other platforms ko, it talks about the issues of the workers. Kasi sabi ko nga doon lagi kong binabanggit to sa platform ko maraming mga bagay na ayaw pag-usapan ng mismong gobyerno natin. Especially sa usapin ng sahod, usapin ng kalagayan ng mga manggagawa, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, parang allergic na pag-usapan yan And so when I started my TikTok account, hindi ko naman na-expect na magbo-boom talaga yan. Marami tayong nakakabangga along the way, malalaking mga personalidad. In fact, Sir Jade, kinasuhan din ako ng mga pinagbabanatan natin. Di ko lang pa pwedeng pangalanan pero in due time I will make it public. Isa doon LGU official sa Manila City. And then second, isang malaking personalidad, politiko rin, senador. Ang nagkaso sa akin na cyber libel. Oo, pero yan nga po Sir Ellie, ang interesting din dahil from vlogger ngayon ay kakandidato at sinusubukan na ngang pasukin itong mundo ng politika at kayo po ay tumatakbo bilang isang first nominee ng Kamanggagawa Party List. Ano ho ba itong Kamanggagawa Party List? Alam mo, Sir Jade, syempre dahil mas nakilala tayo sa TikTok tsaka sa social media. Pero even before I started my TikTok and Facebook page, matagal na namin matagal na yung advocacy namin especially sa pagbubuwag ng provincial rate tsaka sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. We filed it in 2015 sa Supreme Court. Pero ang sabi ng Supreme Court, wag niyo dito dalhin sa Supreme Court, dalhin niyo doon sa Kongreso. And so we did that. Pagpunta naman namin doon sa Kongreso, hindi naman pinakinggan ng mga kongresista. So sabi namin ay parang walang parang walang tutunguhin itong ginagawa natin. So we decided, our group, kasi kami yung grupo namin, mga manggagawa yan mga union ng mga manggagawa, mga workers associations, and friends in the labor sector. So we decided bakit hindi tayo mismo pumasok dito sa larangan ng party list. Kasi di naman tayo pinapakinggan sa Supreme Court. Di tayo pinapakinggan ng mga congressman. Maybe it's high time that we bring the battle and the issues inside the Congress. After all, the purpose of party list system is to really represent the marginalized sector. At saka mabigyan ng boses yung mga sektor gaya ng sektor ng mga manggagawa.
Yun din ang tanong ngayon ng ating mga kababayan dahil kay sikat naging TikTok nga, social media content creator, isang political content creator. May karanasan ho ba daw kayo sa pagiging manggagawa at bakit ang nirepresenta po ninyo ay ang mga manggagawa po sa ating bansa? Nabanggit ko na yan kahapon, Sir Jed, doon sa COMELEC eh. Aside from being a TikTok content creator, I am also the Vice President of National Federation of Labor, NFL. It is one of the oldest labor federations in the country. So kaya sa usapin ng pag-uunyon, usapin ng issue ng mga manggagawa, alam natin yan. Naging manggagawa rin, Sir Jade. So before I became full-time na union organizer, naging manggagawa tayo sa mga non-government organizations. Kaya alam natin yung buhay ng pagiging minimum wage earner. Alam natin yung buhay ng pagiging commuter. Alam natin yung buhay ng isang ordinaryong manggagawa na pinagkakasya yung kanyang sahod from paycheck to paycheck. Kaya yan yung binabanggit natin. Yung TikTok natin tsaka yung other social media platforms ay isang ano lang yan, isa sa mga medium para ilagay sa public discourse yung mga issue ng mga manggagawa. Kasi uulitin ko, Sir Jade, hindi yan pinag-uusapan, especially right now sa sitwasyon ng gobyerno natin ngayon. Ayaw pag-usapan yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, pagbubuwag ng provincial rate. Seemingly, parang allergic yung mga kongresista, yung mga senador. Ayaw man lang pag-usapan yan. Opo. So yun, Sir Jade. Bago ko lang ipagpatuloy yung tungkol dyan sa sweldo, sahod ng ating mga manggagawa. So ngayon, ang mission po ng kamanggagawa party list in general, ano po yung pinaka-top priority ninyo? Sir Jade, walang ibang focus ang kamanggagawa kundi buwagin yung provincial rate. Alam nyo kasi napaka-unfair ng batas na yan, yung RA 6727, yung Wage Rationalization Act na nag-enable ng provincial rate ng hindi pantay na sahod na minimum wage sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Napaka-unfair niyan sa mga manggagawa sa probinsya. Piruin mo, Sir Jade, ang presyo naman ng mga pangunahing bilihin pare-parehas eh. Presyo ng bigas, parehas. Presyo ng mantika, presyo ng asukal, kape, gatas, tinapay, pare-parehas yan all throughout the country. Kung pare-parehas yung presyo ng mga bilhin, ba't magkakaiba yung sahod ng mga manggagawa? Kaya dito rin tayo umingay sa pagkakalampag ng provincial rate kasi walang ibang nag-iingay tungkol dyan, lalong-lalo na sa TikTok at sa Facebook. At kung maalala ko, walang ni isa na nakaupo na administrasyon other than former President Duterte na nagsalita regarding dito sa provincial rate. So kaya ito ang pangunahin na bibit-bitin ng kamanggagawa party list. Repeal yung provincial rate, yung RA 6727. Pangalawa, pababain yung presyo ng mga bilhin kasi talagang umaaray na yung mga manggagawa, Sir Jade. Hindi na makasabay yung sahod ng mga manggagawa doon sa taas ng presyo ng mga bilhin. Biruin mo, nagtaas yung Meralco, nagtaas yung singil sa tubig. Nagtataasan na lahat eh. Even nga yung tawag dito transport fee sa terminal, park sa NAIA, di ba? So lahat nagtataasan, wala nang kapasidad yung manggagawa na sumabay dito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung binabanggit kasi natin, kung hindi kayang itaas yung sahod ng mga manggagawa, baka po pwedeng ibaba yung presyo ng mga bilihin. Pero apparently, ang nakakalungkot, walang ginagawa sa parehas na aspetong yan. Hindi na nga napapababa yung presyo ng bilihin, hindi pa napapataas yung sahod ng mga manggagawa. So these three, Sir Jade, buwagin yung provincial rate, pababain yung presyo ng mga bilihin, itaas yung sahod ng mga manggagawa. Wala nang iba pang agenda ang kamanggagawa bukod dito sa tatlong to. Well, aside from that, Sir Jade, no, isa rin kasi sa advocacy ng kamanggagawa party list is to really expose itong mga kalokohan na pinaggagawa ng mga nakaupo sa pwesto, mga kongresista natin, tsaka mga senador natin. So this will be a tough battle, no? Inside and outside Congress, Sir Jade. Opo, at ang tanong nga ng mga kababayan natin, sapat ho ba yung inyong pondo para tumakbo? Dahil hindi po basta-basta. Ito pong pinasok po ninyong mundo dahil marami po kayong makakalaban din, lalo na sa politika. Yes, Sir Jade, that's right. Alam mo, the kind of politics that we have in our country is a politics that is run by money, by influence,
'Di ba? Kaya nga ang karamihan na nauupo ngayon sa iba't ibang posisyon, mga mayayamang pamilya, mag-aama, magkakapatid, 'di ba? Mag-iina, magkakapamilya eh. Tsaka mayayaman, mga malalaking mga negosyante. Kaya alam namin na mahirap talaga 'tong magiging laban dito sa party list, no? Pero ang aming pinanguhugutan ng lakas, alam mo Sir Jade, napakalakas ng suporta all throughout the country. Maraming naniniwala na dapat nang buwagin tong provincial rate. Kaya kahit nakikita namin na magiging mahirap, especially sa resources, biruin mo Sir Jed, nag-aambag-ambagan yung mga manggagawa, mga normal na mga Pilipino, nagpapadala, may 10 piso, 20 pesos, 100. Pag pinagsama-sama yan, nakakatulong. Malaki rin yan, Sir Jade. Yun yung tinutuntungan at pinanggagalingan ng kamanggagawa na kahit na mahirap, kahit na walang resources, basta magtulong-tulong tayo dito sa pagpapatakbo ng kamanggagawa at yung campaign natin sa party list, tingin naman natin ay mairaraos natin itong campaign. But then again, yan yung dinidiinan namin at pinapaintindi sa lahat, especially sa mga tagapakinig natin, no? It is high time that we expose the kind of politics that we have. Diba? High time na yung mga nakaupo, especially ngayon, 'di ba, sa Kongreso, sa Senado, makikita nyo, ang sasarap ng mga buhay, 'di ba? Ang yayaman ng mga nakaupo sa Kongreso, sa Senado, 'di ba? Tapos tayo mamamayang Pilipino, yung mga manggagawa, naghihirap, di man lang nila pinakikinggan. So, what a better platform to expose the government and the system other than this, 'di ba? Yung election. So yun Sir Jade, asahan na ang pag-asa namin ay nasa mga manggagawa at ordinaryong mga Pilipino na naniniwala dito sa advokasya ng kamanggagawa. Sir Eli, may mga grupo din po kasi, I mean labor group Yes. na na kumukonekta o nauugnay dito sa rebelding Yeah. grupong CPP, NPA, NDF. What do you think about this? Alam mo, I cannot speak on behalf of them, no, Sir Jade. Pero ang binabanggit lang natin dyan, the party list system is intended for a political participation, meaningful political participation of the marginalized sector, especially the workers. So the party list groups, diba, should uphold what is written on the Constitution. And that is peaceful, meaningful political participation. No, wala nang iba dapat na agenda. So, yun ang dapat na pagtuunan, lalong-lalo na ng mga lumalahok dito sa party list elections. Huwag gamitin sa kung ano pa mang agenda. Gamitin para magsulong ng mga tunay na mga batas, i-review yung mga walang kwentang mga batas gaya nitong provincial rate. Yun yung paninindigan namin dito sa kamanggagawa. So yun, Sir Jay. Are you supporting din doon po sa mga kumukondena dito po sa CPP, NPA, NDF group? Alam niyo Sir Jay, ang aming paninindigan dito sa aming grupo sa kamanggagawa, alam mo, tigilan na natin yung patayan. Biruin mo, taon-taon, araw-araw, linggo-linggo, nagpapatayan, Pilipino, kapwa Pilipino. Sino bandihado dito, di ba? Halimbawa, magpatayan. Kuwari ako, rebelde, tapos may militar, papatayan kami. Pag nagpatayan ba kami, bababa presyo ng bilihin? Pag nagpatayan ba kami, matatanggal tong provincial rate? Di ba? You see, walang kapararakang patayan na uubos yung buhay, nasasayang yung buhay, especially ng mga kabataan, di ba? Nasasayang yung buhay na pwede sanang magamit sa mas mahalagang mga bagay gaya ng pagsusulong ng mga meaningful reforms in government. So ang aming paninindigan at aming tinitindigan dito, tigilan na natin 'yan. Kapwa Pilipino nagpapatayan, wag na ganyan, no? Tumutok tayo doon sa mga issue na talaga nakakaapekto sa atin. At hindi issue 'yan eh. Yang walang kapararakan na violence na 'yan. Yun yung aming paninindigan diyan, Sir Jade. So again, babalik tayo doon. Meaningful and peaceful political participation. That is the purpose of the party list system. No other else. No other reason.
ang party list system natin, Sir Jade. At kayo rin ay naniniwala na confirmed na may mga grupo din talaga, may ibang mga party list na sumasali dito sa eleksyon natin sa mundo ng politika at ito nga ang ginagamit nitong mga teroristang grupo at nakakalungkot nasisira yung ibang labor group. Alam mo, Sir Jade, ang dami namang grupo kasi sumasali sa party list elections eh. 'Di ba? May mga ganyan nga, may mga ginagamit itong party list para iabante yung kanilang mga ideology that promotes violence. Meron din naman ng mga grupo na nanggaling sa mga mayayaman, 'di ba? Mga oligarchs, mga oligarko na ginagamit ng party list. Hindi naman sila marginalized pero ginagamit yung party list system para makapanatili o maging mga politiko at makakuha ng mas malaking yaman. Diba? So ang daming mga grupo na sumasali sa party list, naging walang kwenta na nga eh. Sa totoo lang, kami lang nagsasabi nito eh. Ako noong 2022, binanggit ko na to, naging walang kwenta na yung itsura ng party list natin ngayon. Kaya kailangan reformahin yan eh. Nang sa gayon, yung mga ganitong grupo, no, mula doon sa extreme hanggang doon sa mga mayayaman na mga oligarko na ginagamit tong party list, eh talagang mapigilan, masawata, Sir Jade. Again, balik tayo doon sa esensya ng pagkakaroon ng party list. Kaya tignan mo, Sir Jade, ang tingin ng ordinaryong mamamayan dito sa party list, walang kwenta. Walang silbi. Tanungin mo yung mga tao dyan sa labas pag nagsabi ka, ano yung party list? Sasabihin, walang kwenta naman yan eh. Buwagin na yung party list na yan. Dagdag gastos lang yan. Bakit naging ganun ang pag-iisip ng mamamayan? Bakit naging ganun yung pag-iisip ng mga manggagawa? It's because they cannot relate to the party list groups. They view it, yun nga, gaya ng binanggit nyo, nakikita nila, ginagamit lang naman yung party list ng iba't ibang mga grupo eh. Yung iba naman, nakikita, ginagamit lang ng mga politiko tsaka mayayaman yan eh. So, kailangan ng baguhin itong ganitong klase ng politika ng party list, Sir Jade. At From both ends yan, Sir Jade, from the extreme left to whatever extreme, kailangan ng baguhin yung ganyang paglahok sa party list. Opo, ayan, siguro Sir Eli, dahil nga marami nga sa mga kababayan nating mga manggagawa, hirap dahil nga dito sa taas o mataas na presyo ng mga bilihin, isinusulong din ho ba ninyo ang pagtuturo doon po sa mga kababayan natin na aside sa pagiging manggagawa, pumasok din sa mundo ng social media, maging content creator? Kung gusto naman nila, Sir Jed, bakit hindi, 'di ba? Pero tawag dito, maayos na paggamit ng social media. Alam mo, once you have access to social media and information, ikaw lang naman 'yan, may ano ka, may device ka. Ikaw lang naman nakakakita niyan 'di ba? So kailangan ano natin 'yan, gamitin natin na maayos at gamitin natin na maigi. I will not really say that I will promote, no, but I will respect the choices of our people, especially the younger people, no? If they want to use their platform for meaningful, 'di ba? Meaningful at matiwasay naman na mga purposes and objectives, bakit hindi? Ako nga lagi ko sinasabi, dapat mas marami pang magsalita. Dapat mas marami pang dapat mas marami pang gamitin yung kanilang mga platform para iabante yung iba't ibang mga advokasya. Especially at this point in time, Sir Jade, na nakikita naman natin, 'di ba? Kalimitan yung mainstream media tahimik sa tahimik sa tawag dito sa iba't ibang mga issue eh. Sino magsasalita? 'Di ba? Di dapat tayo magsalita. Tayo mamamayan yung magsalita, 'di ba? Tayo mismo maging mga walking media. Tayo mismo maging mga walking journalist. I-record natin yung mga kamalian na nakikita natin sa bansa natin. Mag-voice out tayo using our social media platforms. And I think kapag marami tayong nagsasalita, pag marami nag-iingay sa iba't ibang platform, mapa-TikTok, Facebook at iba't ibang mga social media platforms, tingin ko magkakaroon ng epekto yan. Makikinig yung mga nakaupo sa pwesto. At bukod dyan, makakatulong pa sa kanila kung kikita pa sila, Sir Eli. Yes. Yes, Sir Jay. Yes, Sir Jay. Alam mo, ginagamit na rin ngayon yan yung social media platforms for yung mga micro-entrepreneurs, mga online seller. Napakalaking tulong yan sa kabuhayan at negosyo ng ating mga kababayan. So if they're going to use these platforms, no, for their livelihood, why not? 'Di ba? Support them. More so, let us protect itong mga kababayan natin that are using these platforms for their livelihood.
Ayan, siguro Sir Eli, mensahe po ninyo muli, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Una, maraming salamat po Sir Jade sa pagbibigay ng oras no sa amin, lalong-lalo na sa ordinaryong grupo kagaya ng kamanggagawa. Mga kababayan, mga boss, gaya ng lagi kong tawag sa inyo. Alam niyo, hindi pa ba kayo sawa sa klase ng politika na meron tayo ngayon? Pero inyo yung mga nakaupo, mga kongresista at mga senador, wala namang pakialam sa buhay nating mga ordinaryo, sa buhay nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Magkakamag-anak, mayayaman, mga oligarko nakaupo sa pwesto. So panahon na para, alam niyo yun, baguhin natin yung ganitong klase ng politika. Maglagay tayo ng mga kabaro natin. Yung alam natin na kagaya natin na ordinaryo, yung danas, yung buhay natin. Huwag na tayo maglagay ng mga ano diyan, ng mga balimbing, ng mga unyango, nagsasabing para lahat sila sa mga manggagawa. Diba? Lahat na lang ng politiko sinasabi para sila sa mahirap, para sa manggagawa. Kung lahat pala sila para sa mahirap at manggagawa, bakit hanggang ngayon mahirap pa rin tayo? Bakit hanggang ngayon mababa pa rin ang sahod ng mga manggagawa? Bakit hanggang ngayon kurakot pa rin yung mga nakaupo? 'Di ba? So tigilan na natin yung pag-i-elect ng mga ganyan na mga klaseng mga politiko. Panahon na para maglagay tayo ng representante natin, nakagaya rin natin. Ang kamanggagawa po hindi nangangako yan ng langit, lupa, tsaka bituin. Di naman sa amin yan para ipangako. Ayaw namin ipangako yan. Di rin kami mangangako ng ayuda gaya ng ginagawa ng mga kongresista. Pero mo yung Speaker of the House, di ba? Kala mo sa kanya yung pera kung makapamudmod ng pera. Hindi kami ganun at ayaw namin gawin yun. Bakit? Kasi ayaw namin gawing mangmang yung maraming kababayan natin at silawin dyan sa pera na yan. Ang nais lang ng kamanggagawa, kung naniniwala kayo na dapat nang ipantay ang sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, kung naniniwala kayo na panahon na para bigyan ng hustisya ang mga manggagawa sa probinsya, magsama-sama po tayo. Kung ayaw nyo naman pong iboto, di kayo naniniwala sa kamanggagawa, okay lang po yan. You have the freedom to choose. But then again, I will say, most, if not all, of participating party list and politicians in the upcoming 2025 elections, they will not speak about our issues. They will not speak about provincial rate. They will not speak about lowering the prices of basic commodities. Kaya yun lang, maging matalino tayo sa pagboto natin, mga boss, mga kababayan. Suportahan natin yung isa't isa. Mag-ingay tayo, mga lampag tayo. Kung nakikita natin may kamalian na nangyari sa ating bansa at ating lipunan, mag-ingay tayo at mga lampag tayo regarding that. And again, we must uphold the purpose of having party list elections in our country. And what is that? To have a meaningful, peaceful, political engagement dito sa paggogobyerno ng ating bansa. Yun lang, Sir Jade. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Eli. Sa inyong oras, mabuhay po kayo. Ingat po.